Ayan, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Muli, welcome po sa Inklusyon. At sa hapon pong ito, marami na naman po tayong matututunan patungkol po sa ating advokasya para po sa mga taong may kapansanan. Ako po si Jennifer Garcia at ako po ang inyong host for today. Alinsunod po sa Proclamation number 157, Series of 2002, ang buwan po ng Pebrero ay ating pong ginugunita bilang National Down Syndrome Consciousness Month. Ngayong taon, dala natin ang temang 3 to 1 and Beyond, Raising Aspiration, Inclusion, Support, and Empowerment for People with Down Syndrome. Isa po itong panawagan upang higit pang palakasin ang pangarap at pagkakapantay-pantay, suporta at pagbibigay lakas sa mga taong may Down Syndrome. Ngayong araw po, samahan niyo po kami sa pagtuklas ng mga makabuluhang kampanya at gawain ng mga organisasyong patuloy na nagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng mga taong may Down syndrome at kanilang mga pamilya. Makakasama rin natin ang direktor ng isang makabuluhang Pilipino na pelikula na kung saan tampok ang mga taong may Down syndrome sa pangunahing papel. Isang kwentong magpapaalala sa atin na ang kapangyarihan at representasyon at pagkilala sa kakayahan ng bawat isa. Yan at marami pa pong ibang mga kwento ng pag-asa, inklusyon at tagumpay dito lamang po sa Inklusyon. Ngayong hapon din po kasama po natin ang ating pong co-host na si Miss Janine Cruzet. Ayan, Miss Janine, kumusta? Mabuti, Miss Jen. Good afternoon po sa mga taga-inklusyon at ka-inklusyon. Ako po si Janine Cruzet, ang inyo pong co-host sa hapon na ito. Ayan, thank you so much, Janine. At sa hapon ding ito, of course, kasama din po natin ang ating pong weekly na sign language interpreter, Miss Aisel Ducay. And of course, kasama din po natin behind the scene ang ating pong captioner, Sir Franz Disherto. At andyan din po si JM. And of course, ang ating pong director na si Director Ina Figueroa. Okay, para po ipakilala ang ating pong mga panauhin sa hapong ito, Miss Janine. Okay, ngayong hapon na ito, Miss Jen, tatlo po yung ating panauhin at lahat po sila yung mga malalakas na advocates po ng disability rights. Unahin ko na po, this would be a short introduction kasi along the way naman, Miss Jen, makikilala natin yung ating mga panauhin dun sa sa programa. Kaya po sa mga taga-inklusyon at ka-inklusyon, manatili lamang po kayo ngayong hapon na ito. Marami po kayong matututunan. So, ngayon po papakilala ko po, kagalakang ipakilala ko po ang una po nating panauhin. Isa po siyang filmmaker and theater artist. I think na kinuha niya po ang kanyang kurso sa University of the Philippines at siya po ang director ng I Am Perfect movie. Kagalakan pong ipinapakilala po ng Inklusyon si Direk Sigrid Andrea P. Bernardo. Good afternoon. Ayan. Ang susunod naman po na magiging panauhin po natin ngayong hapon na ito, isa rin po siyang malakas na advocate ng disability rights at ever proud po na father ni Clara. Siya po ngayon ang board committee, one of the board committee po ng Down Syndrome Association Philippines. Kagalakan ko pong ipakilala sa inyo, mga ka-inklusyon, si Attorney Reynaldo Reyes Jr. Hello, Attorney. Hello, Direk. Ang susunod naman po ay isa na naman din po, again, malakas na advocates po ng disability rights and very passionate mom of also a person with Down syndrome. Very na po siya and also siya po yung board committee rin po siya at member din po ng Down Syndrome Association of the Philippines. Tama po ba? Mami Joy Formoso. Hello, Mami Joy. Ayan. So, Miss Jen, back to you. Okay, thank you Miss Janine ng aming Diyosa ng Inklusyon. Ayan, thank you po.
Ayan, tatlo po ang ating panauhin sa hapong ito at andito po ang director po ng I Am Perfect, yung napakasikat na movie na ating pong napanood last December po at ang dalawa po sa ating pong mga advocates, no, from DISAPI or ang ating pong mga organisasyon po ng mga person with Down syndrome. So kumusta po kayo? Siguro unahin ko po si Mami Joy. Mami Joy, kumusta po kayo? Ano pong pinagkakaabalan po ninyo ngayon? Okay naman po. Back then kasi nagwo-work naman talaga. I was a working mom. Sa Miriam College, I graduated there. And then habang nagtatrabaho, nag-take na din ako ng masteral degree ng SPED because of my Wow. daughter. But yun nga, came pandemic, medyo nahirapan mag-adjust sa online. So I took the challenge na mag-resign early and to be hands-on sa daughter ko, to be her shadow teacher. So far, for how many years na din, nakapag-adjust na rin ako to be a full-time homemaker. And yung enjoying our moment 24/7, hatid sundo sa school. Yun. Tapos very active din sa school as SPTA officer and now leading the Down syndrome group of parents here sa Antipolo. Making and creating programs para maging inclusive community kami, especially yung mga families blessed with an extra chromosome na mga bata. Wow, grabe Loaded na loaded, Mami. Mm. Parang hindi ka din nag-resign. Oo nga. Yun nga Ayan. I thought na tapos na yung career ko, but yun nga, God has other plans. Kasi sabi ko, naku, mababato ako sa bahay, hindi ko kaya maging homemaker. But yun nga, may iba pa palang path na gusto si Lord sa akin. And that is to lead the group ng mga parents dito sa Antipolo. And it's more maging fulfilling. Yes, very fulfilling and rewarding at the end. Challenging, but at the end, parang ang sarap ng feeling na nakakatulong tayo sa community natin. Yes, Mami, of course. Thank you so much po. Kay Attorney Ray naman po. Attorney Ray, kumusta po kayo? Ano po ang inyong pinagkakaabalan, pinagbibisihan ngayon, sir? Nakamute kayo, sir. Yes, good afternoon. Hi, sir. Hindi pa ako retired, tired lang ako. No? Kasi marami pa akong mga kaso, active cases. Anyway, the reason I left the board, no? Alam naman nila na kahit naman wala ako sa board. I have been with the Down Syndrome Association siguro 2 years after it was founded, 1992. 1994, ang presidente pa noon si Ginoong Tony Pascia and kasama niya isang Amerikano, si Jerry Wamsley. Hindi ko makakalimutan kasi itong dalawang ito ang unang dalawang ama na yumakap sa akin. Kasi ang magkaroon ng anak ay napakasaya. Pero kapag ang anak mo ay may kapansanan, pagkapanganak pa lang malaman mo, ay devastating, no? Ewan ko sa Tagalog kung ano yun. Pero nag-iba ang mundo namin mag-asawa. Kasi yung paliwanag lang sa amin ni Dr. Menchit Padilla, no? Yung dating chancellor na isa sa kauna-unahang geneticist sa Pinas na maswerte kami, nakausap namin. Sabi, Ray, Bang, it's nothing you did or did not do that may namatay na bata, kaya malungkot. Yung expectation ninyo ng healthy baby girl. So, huwag kayong masyadong malugmok sa kalungkutan at kailangan kasi kayo ni Clara. And doon ka nagising kami kasi yun nga, niyakap kami ng dalawang mamang yun na parehong may anak din na may Down syndrome. So, yung shared connection na yun, until now, well, pumanaw na si Sir Jerry, si Tony nandito pa, aming chairman emeritus. At marami ng presidenteng dumaan. Katunayan nga, yung isang presidente, si Winston Garcia, siya ang lumakad sa Malacanang na magkaroon ng executive order. And celebrating, every February is the celebration or commemoration of Down syndrome.
yung awareness. Kasi nga, ang pakay namin nun, to increase awareness of persons with Down syndrome. That way, hindi yung pag may nakita ng anak namin, they stare, you know, it's so hard when nag-stroll ka sa mall, parang hindi ko alam kung ano nakikita nila, parang hindi maalis yung mga mata nila. To the point na muntik-muntik na ako makipag-away, no? Mm-mm. Buti na lang, dahil may mga kasamahan akong magulang katulad ko, Opo. naipapaliwanag sa amin, we engage them. In fact, kinakausap namin yung mga bata, yung mga anak nila, pagka nakatitig masyado doon sa anak namin, kinakausap Yeah. namin yung bata, and then kinakausap namin yung magulang. Nag-i-increase kami ng awareness, nagiging matapang kami para sa mga anak namin. Sige po. And then, Yan. nagkaroon nga ng... Yes, sir. Ah. Mukhang marami kayong ikukwento, sir. Ano po? pasensya na kayo, ha? Mamaya Oo. po, sir. Ano po natin lahat yan. Ano po? Sige. Very Oo. okay, anyway. Thank you po. Pasensya na kayo. And, Hanggang doon yes. muna ako. Marami hanggang po pong muna kwento po. eh. Sige po. Then, next po ang ating pong director po ng I Am Perfect, Ma'am Sigrid Bernardo. Ma'am, good afternoon. Kumusta po kayo ngayon, ma'am? Good Ano po afternoon po. Ano po ang ating pinagkakaabalahan ngayon? Nagpapahinga rin ako after ng movie na alam naman natin iba rin ng MMFF, iba yung pressure na binigay din sa lahat, di lang sa akin, sa mga artista, sa producers, and everyone else. And ang maganda lang po ay kahit nagpapahinga po ako ay tuloy-tuloy po yung mga block screenings po ng I'm Perfect. Yes, fact of po course. yes. In fact po ay meron na rin po kaming palabas po sa ibang bansa. Yes. Wow. Yun po yung mga pinagkakaabalahan po right now ng Nathan Studios, ng producers namin. Para Mhm. po at recently po yung mga artista namin pumirma po ng kontrata sa Nathan Studios bilang Wow. artista na Wow. talaga sila. So Artista na kaya talaga. ako nagpapahinga at nagse-celebrate. Congratulations sa ating pong team. Ano po, pumirma na sila ng kontrata. Wow. Yes So, po. ibig sabihin, direct, meron pang susunod na mga movie. Ano po? Sana po at sana kunin ulit ako. But anyway, Direk, sige po, thank you for those information. Direk, ang unang question po ay para po sa iyo. So bilang background po ng ating pong award-winning at makabuluhang pelikula na I Am Perfect, paano niyo po pinipili at piniprepare po ba ang sarili niyo sa bawat film na ginagawa po ninyo? Very important sa akin yung maging inspired muna ako bilang Mhm. filmmaker bago po ako Mhm. gumawa ng pelikula. Very personal po sa akin bawat pong pelikula na ginagawa ko at important na masagot ko po yung tanong na bakit ko gagawin itong pelikulang ito? Para kanino? Para saan? At para saan gagamitin ang plataforma ko? So kapag nasagot ko po yon, ready na po ako gumawa ng pelikulang ito. So yun po, ang very important po sa akin. Parang Direk, no? Parang may napanood kasi ako sa TV na accordingly, matagal, way back, how many years na po na nasulat itong na to, Yes. na story na to. So, pwede yung ikwento ng pahapyaw po sir, ano po nangyari? Bakit po ma'am na ngayong 2025 po ito na ipalabas? Year 2009 pa lang po talaga, may idea na ako to make this film about persons with disabilities. And at that time, iniisip ko persons with autism. Pero ang dami na actually, hindi naman ang dami na gumagawa din kahit papano indie film at that time, even sa mainstream gumagawa ng pelikula lagi na person with autism during 2009. So, gusto ko sanang i-explore naman ang persons with Down syndrome. And na-realize ko, napahiya ako during 2009 kasi marami po pala talaga akong hindi alam. Pag nga po tinatanong sa akin ng mga tao, ano po bang inspirasyon nyo sa paggawa ng pelikulang ito? So totoo lang, inspirasyon ko yung sarili ko kasi napaka-ignorante ko po sa kakayahan nila. And nagkaroon po ako ng self-reflection during that time na ang dami ko pong na-discover tungkol po sa persons
not only persons with Down syndrome, but persons with disabilities. So I volunteered, kasi taga-teatro po ako, so nag-acting workshop po ako. Nag-volunteer po ako one summer sa isang school ng persons with disabilities. And then from there, nag-volunteer ako to do acting classes. Wow. Yes, acting workshops. So nagulat ako, mas lalo kong napahiya sa sarili ko dahil ang dami ko palang hindi alam. And na-realize ko, hindi pwedeng ako lang ang makadiscover nito. So sabi ko, gusto ko siyang ipalaganap, hindi lang sa Pilipinas o sa mundo, ay ano nga ba ang form of communication ko sa buong mundo. So I'm trying to be a filmmaker during that time po. And then I said, sige nga, short film. Tapos hanggat tumagal na tumagal, what if this idea should be in a feature film. So yun po, matagal po na proseso dahil may mga pananaliksik pa po ako, but in 2014 I was able to make the script. But yeah, unfortunately hindi po nakahanap ng producers, but I didn't give up. Dinevelop ko pa rin yung script, naghanap pa rin po ako ng producer. Pagdating ng 2017, nanalo ako sa isang pitching contest sa FDCP, Film Development Council of the Philippines. I won around 20,000 pesos. So sabi ko, Wow. ang laki na noon for me. Sabi ko, gawa ako ng teaser because I feel like if I am pitching this to the producers, baka they couldn't visualize it. Maybe a lot of people are also like me na baka hindi mangyayari yan. Kasi bida po na persons with Down syndrome yung sa pelikula. So mahirap po talaga siya economically din po para sa producers to market it. And nung ginawa ko po, 2017, doon na po nag-start, nagpa-audition ako, kaya po kung makikita niyo po sa YouTube, meron po akong unang I'm Perfect na teaser. I Ayun see, po. talaga? Yes, opo. Wow. Meron po 2017 and it was brought also in Hong Kong Asian Film Market. So, marami po ako na-meet talaga. It was a big opportunity during that time. And then, wala pa rin po ako nahanap na producer. Fast forward, nagkaroon ng pandemic. Yung bida ko po ay sumakabilang buhay po. So, si Andy po. Si Andy po yung bida ko as Jiro. And at that time, parang I was able to make a lot of films. Sobra na may a lot. Siguro a couple of films. And after na nang kita-kita yon, parang doon talaga nag-peak yung, I think, yung career ko. I see. Kayo din ang nag-direct ng Kita-Kita? Direct si Green? Yes. Wow! So, sabi ko, parang ito na sana yung time na baka mai-promote ko kasi samantama yung Kita-Kita. But, ayun nga, unfortunately, yung bida ko namatay, si Andy. Pero dahil po doon sa short teaser po na yon, grabe po yung binigay sa akin ng artista ko na yon. Grabe po yung lessons that we learned, what they can do. They even exceeded my expectations, and I was so happy because yung process po namin, hindi lang po sa akin bilang director, bilang doon po sa crew ng pelikula. Nagulat din po sila na kaya nila umarte ng ganito. So parang, kumbaga, para siyang thesis ko na eh. Inako ko na siyang thesis ko. Kailangan ko mapatunayan sa lahat. And sabi ko, hindi ako titigil. And it should be Andy's legacy, our first Jiro. Because, after the film, he hugged me and he said, thank you for giving us work. Ayun, tumatak talaga sa akin na parang, my God, wala nga silang sweldo dito nung time na teaser ko. I just gave them work. And they're so thankful because they are seen and heard. And so, the more that I pursued this, continuously nag-pursue ko to pitch this film. Now, so fast forward, ngayon 2025, I am so grateful talaga na nabigyan siya ng pansin ng Nathan Studios po at ni Sylvia Sanchez. Yeah. Thank you so much talaga sa Nathan Productions, no? Kasi if not really with them,
hindi po tayo mabibigyan ng opportunity ng ating pong mga friends with ang ating pong mga bida doon po sa I Am Perfect. Pero syempre, malaking pasasalamat din ng community direct sa inyo po, no? Kasi talagang hindi po kayo tumigil pagkos mas nagpursige po kayo na ipagpatuloy po maipalabas ang movie na ito. Ayan, sige po. Thank you, Direct. Later po ulit. Janine, ikaw naman? Okay, thank you Miss Chen. Thank you Direct Sigrid. Yung susunod po naman namin na tanong ay para po sa DSAPI or Down Syndrome Association of the Philippines Incorporation. Pwede po kahit sino pong sumagot, kung si Attorney Reyes or si Mommy Joy. So para po dun sa mga bago pa lamang pong sumusubaybay ng ating pong programang Incarnation. Kasi po last year, naging ano na po namin guest ang DSAPI. Actually, ako rin Miss Jen yung co-host nung ano na yon, nung episode na yon. So, para po sa kaalaman ng ating mga manonood at makikinig, ano po ba ang DSAPI? Ano po ba ang inyong layunin, mission and vision? At paano po ba nabuo ang inyong organization? So, pwede po si Attorney or si Mommy Joy po yung pwedeng sumagot. With the permission of Mami Joy, Yes po, Attorney. ikukwento ko lang, maikli lang, kung paano nagsimula ang Down Syndrome Association. At that time, I think 1992, si Tony Pasha, who is from San Lorenzo Village, Makati, and Jerry Walmsley, who is a expat, meaning foreigner, may asawang Pinay. Pareho sila, they met at the hospital. Parehong sabay pinanganak yung mga anak nilang lalaki. Parehong may Down syndrome. And nagkataon pareho ang doktor. Ang doktor nila ay si Dr. Menchit Padilla. And later on, si Dr. Menchit Padilla, the geneticist, introduced them to Dr. Alexis Reyes. Now, later on, they also found other families na merong Down syndrome ang anak. 14 sila, including Gil Buenaventura, who recently passed away and is one of the top officers of Bank of the Philippine Islands. Si Mrs. Dabadilla, who owns her own school. Marami pa po sila, no? Karamihan sa kanila may kaya, who comes from Makati. And that was how the Down Syndrome Association was born in 1992. Later on, they got an office manager to help them with the office because they wanted to bring in other families. Well, at first they were a support group. Later on, dumami ang mga members coming from all over Metro Manila and the provinces. Opo. And when it grew, marami silang nakuha mga sponsors, and every Christmas, marami silang ipinamimigay na mga giveaways, and then meron silang medical clinic on a, I think, biannual basis. Yung hindi maka-afford magpatingin kasi ang mga anak namin, maraming medical concerns. Yung iba may buto sa puso, they need an open heart surgery immediately kahit mga 3 months old pa lang sila. So, fortunately, we had a pediatric cardiologist, no, na naging member who's part of the medical advisory group. So, lumaki yung networking namin. Marami kaming natutulungan na mga bata na yung mga magulang walang kakayanan na gumastos para sa kanilang medical needs. Ang dami kasing medical needs pag bago pa lang panganak yung isang hinahabol doon yung IQ. So, kailangan na matest agad sila kung kinakailangan na ng intervention tungkol doon. Kasi kaya nga nabuo yung tinatawag naming early intervention program. We catch them while pagkapanganak pa lang, kailangan masalo na namin para ma-refer na namin sa napakaraming mga therapist. Ang una ay yung physical therapist kasi malalambot ang mga muscles nila. Opo. They have to be therapy, no? So isa sa mga nakatuwang namin doon yung UP Camp, yung College of Allied Medical Profession, libre ang therapy, ang gagaling nila. Unfortunately,
nag-graduate sila tapos nag-abroad sila. So, mabilis yung turnover. And then, speech pathologies kasi medyo maliliit yung mga oral cavity nila. So, parang ang laki ng tongue nila. Nahihirapan sila magsalita. So, they can understand you but they are finding it difficult to express themselves. So, we need a speech pathologist for that. And the third is the occupational therapist. So, maraming pangangailangan na tinutugon ng association na tinutulungan ng mga magulang na i-meet nila yung mga therapist na to para agad-agad maagapan ng kanilang mga anak. Para, kumbaga, kahit papano pumantay o makasabay sa mga normal na mga bata. Ganun po nabuhay yung Down Syndrome Association. Patuloy, taon-taon, iyan po ginagawa namin. At nabanggit na yata ni Mama Joy, yung aming Happy Walk. No? Ginaganap every February or March on the occasion of World Down Syndrome Day para sa buong mundo maipalabas namin o maipakita namin, maging aware ng mga tao na meron mga persons with Down syndrome and they could be as normal, as human, as any person could be. At napatunayan namin yan sa pelikula nga ni Direk Sigrid, tuwa kami, they can. At yun naman talaga ang aming sinasabi. Wala naman sila talagang pinagkaiba sa kahit kanino. Kasi kung ano kaya natin gawin, magagawa din nila. In fact, yung anak ko si Clara, nag-iisip na mag-housing loan daw at bumili ng sasakyan. Drive daw siya. Hindi ko pa pinapayagan at pinakapaano. So, I never dreamed na yung anak ko ay makakapasok at magiging regular employee sa South Star Drug at magiging bit player pa sa isang film. Never in my wildest imagination. Pero siguro, pag tinatanong ako, Atty, ano ba sikreto niyo ni Ma'am Bang, yung misis ko? Bakit ganyan si Clara? Ang galing-galing. Sabi ko, the short answer is love. No? And the long answer is more love and consistency. Kailangan consistent ka. At tinatrato namin si Clara na parang normal. In fact, kung kaninang umaga galit na galit kasi pinapagalitan kami, nakakalimutan daw namin yung belt niya. So I had to rush back and bring the belt to South Star Drug kasi nakalimutan niya yung belt pero kami sinisisi. So, well, natatawa lang kami kaya lang iniisip namin talagang siguro matanda na rin po si Clara. She's 31 years old. And she's thinking like an adult. No? Opo. And we're happy for it. No? Hindi kami na-offend. Natutuwa nga kami na siya ay tumatanda na. And may sweldo na siya ngayon. Kaya ayun, itong nakaraang Pasko, siya ang namas ko doon sa 6 na pamangkin niya. Wow. 3 boys and 3 girls. So, Opo. I'm so glad that she's turning out that way because akala ko nga sa law office ko siya taga-type ng affidavit ko taga-zero kasi yun ang magiging trabaho niya. Ngayon And ewan that po, is siguro din, attorney, because of your strong support din talaga sa anak po ninyo. Kaya po, naging ganun po ang ating pong minamahal na si Clara. tama po Ayan. kayo. Sabi nila, it takes a village to raise a child. Yes, Kaya kung yung that child is ninyo true. ay may kapansana, well, it's also very helpful na merong PSAPI or may association katulad nung kay Ma'am Joy Thank you. na mayroong tinatawag na parent support. Malaking bagay yan. Yes po. Speaking of Ma'am Joy, di ba meron din po kayong anak na may Down syndrome. Pwede po ninyong ikwento din po yung journey ninyo and at the same time yung DSAPI po kung ano po yung inyong mga services po and how can we like partner with you po, especially marami pong person with disability affairs officers po na nanonood po ngayong hapon. So baka sakaling pwede kaming makilabi din sa inyo or makipartner po. Go ahead, Ma'am Joy. To add lang doon sa sinabi ni Attorney Ray, so DSAPI is a non-stock and non-profit organization. Volunteer-based siya. So, grupo siya ng mga parents na katulad namin
very proud advocate para maging boses ng mga anak namin. At the same time, mga medical professionals. So, hindi lang mga parents. May mga kasama rin kami mga doctors and therapists sa team namin. Ayan. Because So ito yung mga activities nyo, ma'am, ano? Yes, yes. Mhm. So, ang pinakalayunin talaga ng DSAPI was syempre normal sa mga parents katulad namin, especially like yung sa experience namin sa family, wala sa side ng husband ko. Wala rin sa side ko na may Down syndrome. So, 15 years ago, parang we're at parang at loss na parang we're blaming ourselves. Bakit baka may ginawa kami kaya kami nagkaroon ng anak na may Down syndrome. So part talaga ng journey ng isang pamilya na mabiyayaan ng anak na may Down syndrome ay may mga stage of denial, stage of anger, stage na sorrow, depression. Dadaan kami talaga sa depression. So yun talaga yung layunin namin, to convert these negative attitudes to positive ones, na parang we let them feel that they're not alone in this journey, na there's hope, and kung ibibigay lang talaga yung unconditional love for our kids, we can promote acceptance, inclusion sa community, and at the same time, more opportunities nga, like yung kay Attorney Reyna anak, nakakapag-work na, who would believe na gano'n na nga, di ba? Kasi dati Totoo po. talaga, the stereotype was, itago lang sila sa bahay, ikahiya Yeah, sila, di ba? Yun ang chini-change namin. And yun lang, recently lang, actually just yesterday, Mhm. yung aming chairman emeritus si Sir Tony Tasha, Apo. nag-message siya sa akin and asked me to call a new parent na recently diagnosed niya yung anak niya na may Down syndrome. So parang nag-flashback sa akin, Janine and Jen, yung moment na tinawagan ako ni Tatay Tony 15 years ago, na parang sinasabi niya sa akin na you're not alone, Iha, dito, and we're here to support you. So nangyari yesterday when I was calling that family, I talked to the husband, I talked to the wife. Parang alam mo yon, parang nag-flashback nung tulong na na-receive ko, and pinipay forward ko lang sa family na ito kung ano yung yung services and love, unconditional love that we're Yun ang providing. pinaka-importante. Kumbaga nagkakaroon na kayo ng peer counseling. Yes, yung yes. mga parents po Yes, na parang- nakaka-encounter ng ganung experience po. Yes. Anyway, yes. thank you so much po, Ma'am Joy, and of course, yung ating pong mga information po na binigay ninyo regarding po sa DSAPI. Siguro po back po tayo kay Direk Sigrid. Ayan. Direk, may mga vloggers na ginagawa pong katatawanan yung pangungutya sa mga taong may kapansanan. Ano po yung masasabi niyo po dito, Direk? Well, I have to be honest, galit na galit ako. Sa totoo, galit na galit po talaga ako, at masamang-masama yung loob ko dahil hindi ko akalain at 2025, 2026, nandito pa rin tayo sa baluktot na pag-iisip. Pero at the same, kaya ako nag-break muna, after the Metro Manila Film Fest, because I was so hurt sa mga naging comments, because we were celebrating, our wins. Hindi lang kasi when I say our wins, it doesn't mean about the trophies that we won Opo. at the MMFF. Opo. Gusto ko lang i-share during ng awards night, Mm-mm. ang mga artista namin, a person with Down syndrome, sobrang kailangan nila uminom every 30 minutes. Alam mo yon, kailangan kong alaga sila, baka mahimatay sila, ganyan. Opo. That alone is a small win already for me, na andun sila, Na-sustain. nasustain nila. At kailangan ng goal ko lang mapasayaw sila on stage nang walang problema, with all energy. And I think dun palang panalo na kami. And it's just the mere fact that we were able to finish a film, for me, yun nang win talaga sa amin. The trophies, it's of course very important din pala yun, because dahil doon mas lalong nakilala, mas lalong maraming manonood ng pelikula because of that win. So it's very important also. Pero
yung nangyari nung nanalo, Mm-mm. nanalo yung mga artista ko, nanalo kami, specifically si Christelle as Best Actress. I've seen all the negative comments, lalo na po yung binigay na lang dahil naawa lang. Kaya nga, Naawa lang sila. nakakagalit yun, direct. Oo eh. But you know what? Siguro ang pinakamagandang natutunan ko with my actors, na kung ano man ang tinuro nila sa akin, ay patience. Alam mo, tuwing kunyari sa set, malapit na iinit ang ulo ko, andyan sila eh. Relax, direct, relax. So sa set, wala. We're just happy. Ba't nga ba ikaw mas stress about these things? But I am so mad and I was greatly affected because I am the creator of this film. You know, ako yung somehow at the back of my head, parang ako yung naglagay sa kanila dito. Dahil naniniwala ako, oo, now they are being seen and being heard. Is it worth it? Is it worth it na mas masaktan sila? So parang ako, ano ako nun eh, parang napaisip din ako eh. Is this all worth it? Nananahimik na nga okay na naman eh. Pero this is another level. I'm putting them out there. See, it's not only a film, it's a movement eh. Yung Yeah. ginagawa ko. But is it worth it? And you know what? When I see them, they are not affected at all. I am just, yun yung, because you know why? They've been losers all their life. Yun ang alam mo, para sa kanila, eto na kami eh. So, I don't care. Binansagan kami ganito. Alam mo, ang Parang dami teflon. Kala ko marami tayong ididemanda na cyber libel. Direct. Sobra. Gusto ko nga po, attorney. Sa totoo lang. Marami tayong Pero- ididemanda. Pero ang Oo. kagandahan kasi kahit na may nagbabash, meron Yes. ding mga nagre-respond Yes. na talagang Yes. nilalaban. Sila mismo na yung Yeah. nagsasabi na to stop, like bullying Yes. this mga artists, Mm-mm. di ba? Yun ang maganda. Kasi kahit the Mm-mm. Nathan Production or you yourself, Director Secret, hindi kayo mag-respond. The audience respond talaga. Na community, Okay. nilalaban din nila. So, Okay. yun. Pero gusto, add ko na lang po, na siguro, after what happened, yung parang sila, parang, they don't care about it. Sabi nga ni Cristel dun pa sa isang interview, ano masasabi mo sa mga bashers mo? God bless them. Bless. Yeah, God bless them. Yes, they are all stronger than me. Stronger than us. Yun yung na-realize ko. Because for them, ang pinaka-importante, they are seen. They are heard. And we can display all our talents. Thank you for the platform. Thank you for giving us this. We are still grateful. You see, yung attitude na yon, yun yung mas may natutunan ako sa kanila eh. Sabi ko nga, parang ako lang pala yung apektado. parang tayo lang ang apektado. But them, they're so strong. So parang ako, one day people will realize that na what they're doing is, hindi for our effect. They just want you guys to know what they can really do. So, ako po, Direk, may follow-up question kasi po, di ba, talagang itong pelikula na po na to, talagang mga people with Down syndrome po talaga yung ginawa niyo pong artista. Kasi dun sa kita, napanood ko po yan eh, sila, parang Yes. si ano ba yun, si, Alessandra and Empoy. ano po yung si De Rossi ba yun? Alexander De Rossi. Opo, diba? Alex. So, opo. So, ang tanong ko po, Direk, bakit niyo po napili itong ganitong tema na nasulatin at isa pelikula na knowing na sabi niyo nga po very challenging, tapos po we would expect na yung society po natin is very discriminatory. So, and maybe yung mga producers mo might think na walang market value, but still you pushed na maisa pelikula po ito yung mga ganitong klase or tema po ng istorya. Direk, what Siguro, inspires you? Mhm. Opo. Kasi bilang storyteller, I know I have that power na para
ipakita sa mundo at marinig ang boses ko. Very powerful kasi ang form of communication ng isang pelikula eh. You want to, 'di ba, iba't iba yan. Sa television, sa newspaper, and then sa film. Marami pa tayong form of communication. Nagkataon na andito ako sa film. And I feel na I'm very lucky na nandito ko kahit paano, nagsasurvive ako. Iniisip ko lagi yung mga walang boses, yung mga walang plataforma. Because yun yung para makita sila. Hindi lang po sa persons na with disabilities, but with the LGBTQ community, yung mga boses na kailangan marinig, or violence against women, women empowerment, kailangan nila kasi ng plataforma. And andito naman ako na bilang storyteller, ano ba naman yung pwede kong gamitin tong plataforma para mas makilala, or yun nga, like ko sinasabi, to be seen and to be heard, to give them platform. Kasi yung mga iba namang kwento, marami na naman po ang pwedeng makagawa, na iba't iba po ang tema, iba't iba po ang topic. Pero maganda po na makagawa din ako para sa community. 'Di ba? Kasi yun ang mas kailangan nila, ang tulong natin. Yes. Derek, before niyo po ginawa itong pelikula nito, curious lang po ako, Derek. Ano po ba yung perspective niyo when you hear people with disability or people with Down syndrome, and after you finish this project, ano po yung change? Yung mindset niyo po ba nagbago? Yung pananaw niyo po patungkol po ba sa people with disability change? At ano po yun, Derek? Gaya nga nung sinabi ko yung kanina, na una ko palang nagkaroon ng idea dito, doon palang nagkaroon na ng pagbabago sa sarili ko eh. Yes. Nakita ko kung ano yung, as simple as nakita ko na kaya nilang umorder ng pizza, kaya nilang mag-serve. As simple as that, na-curious na agad ako eh. Paano pa yung mga kakayahang pinakita nila sa akin? A dancer, sa talents ko, napakahusay na dancer, napakahusay na artista, napakahusay na yung isa gusto maging director. Yung expectation ko actually from them, nag-exceed yun eh. And I want to share that with the community. Ayokong isarili ko lang. And nagkataon na, I'm very lucky to be in this industry na may platform ako. So I want to use also my voice to help them. Because, you know, kapag binigyan mo ng espasyo sila, binigyan mo ng guidance, ibibigay nila kung anong kakayahan nila. And definitely, they need that guidance and that platform. Yeah. So ito po yung isang magandang oportunidad po para sa mga people with Down syndrome. Hindi po yung parang awa nyo na bigyan nyo na kami ng plataforma para marinig ang aming boses. Pero it is really a great opportunity for people with Down syndrome to really showcase their talents and to really get involved and be heard and be seen sa society na sila po'y kasali rin. So maraming salamat po, Derek, sa pagkakataon na binigyan niyo po sa mga kasamahan ko po na may tao pong may kapansanan. So back to you, Miss Jen. Okay, thank you, Direk Sigrid and Janine. Siguro po sa ating pong mga kay Mami Joy at kay Attorney Ray, nabanggit ko kanina yung inyo pong tema no for this year. Can you tell more about this po? Siguro po unahin ko po si Mami Joy. Yes. And pakidugtong na rin po, Attorney Ray po, no, kung ano po yung Yes. mga programa po ninyo or mga lineup of activities this year po. Thank you, Mami Joy. Yes, ang aming pong tema ngayon is 3 to 1 and beyond. And race, di ba? Down syndrome, but we wanted them to ma-raise sila. And that race stands for raising aspirations, inclusion, support, and empowerment for people with Down syndrome. So, isa sa mga inaabangan na activity talaga ng DISAPI every year ay yung gathering ng lahat ng mga families blessed with a child na may Down syndrome. Sama-sama po kami pumupunta sa SM MOA, SMX, to celebrate their uniqueness, to celebrate their talents, and to celebrate the blessings that we have as na among all
other families kasi ang chances kasi is 1 out of 700. So parang ano ba yon? Parang lotto lucky ka na among all these 700 families kami yung pinili ni God to be the steward of our Wow. children. Yeah, correct. So, maraming mga activities na naka-line up for that event, and yun nga, being part of the executive committee and the Happy Walk committee, kasama kami actually, Direk, if I may share, itong mga kasama niyo po sa movies are matatawag ko mga babies ko kasi kami yung parang nag-propose ng program ng DS Got Talent. So, these are our talents. They just submitted yung mga videos nila, dancing, si Sir Earl was swimming, lahat yan mga awardees po namin. So, Parang gusto ko i-adapt yun DS Got oh, Talent. DS Got Talent. We have it every year. So this 2026 is our 3rd year. But yun nga, since karamihan sa kanila talaga are dancers, so naghahanap pa kami ng ibang talents like painting, baking, yung mga ganong into other activities na pwede nating i-shout out sa world na they can talaga. So pag nakikita ko talaga yung mga artista nyo, Direk, super proud din ako kasi parang ang tawag ko parang alam mo yun, naging mamasang ba ang tawag ko? Huwag naman mamasang. Pangit naman pala mamasang, sorry. Parang coordinator nila during the activity kung saan na-discover. So, parang feeling ko ay part ako ng journey nila kung bakit nandun na sila sa screen. So, yun, nakaka-proud lang na, yun nga, yung journey was super worth it, and kahit very stressful yung pag-organize ng event pag Happy Walk kasi more than 5,000, tapos ang daming activities, ang daming events. Every week ang meeting namin just to make sure na magiging safe place siya and memorable experience. So, ayun, just seeing these kids on stage dance and show off their talents is parang at the end of the day. Feel na feel kita, Ma'am Joy. Yes. Feel na feel kita, Ma'am Joy. Siguro, hindi ko nagkakamali, simula pa noong 1992, yata o 1994, itong Happy Walk every year, no? Nagsimula sa Amerika to. They have this body walk. No? And hindi naman namin pwedeng gamitin yung body walk. Ang naalala ko kasi meron tinatawag parang patent. So we invented Happy Walk. Through the years, taon-taon, kami pinapalad na hindi kami pinagkakaitan ni Mr. Hansi, yung anak ni Mr. Henry C., na siyang namamahala dito sa SMX Conventions. SMX. At saka Mall of Asia. Dati-rati, meron kaming pinaparada namin yung mga bata dito sa SM North. E nung hindi na magkasya sa dami, no? Kasi ang dami na namin, hindi lang naman may Down syndrome eh. Sumasama sa amin ng ASP or Autism Society of the Philippines, pati yung mga Association of Rare Disorders, baka hindi nyo alam, ang dami-dami din nila. At kakaiba yung mga disorder ng mga anak nila, naka-wheelchair, isang twins pero parehong may disability. Napakahirap. Alam mo yung kaming mga parents, feeling namin para kami mga salmon na umaakyat upriver. Ang grabe ang challenges paakyat. Hirap na hirap talaga kami. Kasi yung public opinion is against our children. Dinidiscriminate nila ang mga anak namin sa itsura pa lang. No? Lalo na sa may Down syndrome. Kasi pag nakita mo ang person with Down syndrome, yung slit ng mata nila, yung maliit silang mata, prone silang tumaba kasi mahilig silang kumain, wala kasi feeling sila ng kabusugan. So, malakas silang kumain, talagang tabahin sila. So, ang problema namin ni Ma'am Joy, kung paano i-diet si Clara at si Joy at si Angel. Buti naman si Clara nakikinig. So, palaging half rice na lang daw siya. Half sa umaga yung rice, half sa gabi yung rice. Pero ganun pa man, malakas pa rin siya sa spaghetti na paborito niya. At saka fried chicken. Carbs pa rin yun. Oo, yun ang staple niya talaga. Paborito niya, mga comfort food niya. Anyway, going back to yung we are swimming against the tide.
at I can empathize with Direct Sigrid kasi nga feel ko yung tanong sa'yo. Alam mo, maganda yung ginawa mo kasi in-expose mo yung humanity ng mga tao. Mm-mm. Lalo na yung mga anak namin na yung kanilang humanity na exposed, that they can also feel the way we feel. Mhm. They can also, feel love and feel, they want to be independent, they want to have a place of their own. In fact, yung pinsan ko na taga-Canada, nagpadala ng article sa akin. Merong 2 persons with Down syndrome, isang babae, isang lalaki. They got married and they are living together in a house. At yung mga neighbors nila, sinusuportahan sila dahil yung lalaki nagtatrabaho sa isang firm na taga-Xerox siya. Pag uwi, tinutulungan niya yung babae, yung mga neighbors na magluto, maglinis ng bahay, gano'n. So, and also in the West, no, merong mga tinatawag na community where persons with Down syndrome and other persons with disability, meron silang community na pwede silang mag-live independently. Dito sa atin, wala pa noon. Pero, nangangarap kami na sana balang araw magkaroon ng housing for persons with disability who want to live independently. Maganda din So, yun, no? Sana ang Oo government nga. natin meron nun. Yeah. Kasi yung nagpo-progress yung mga kami sa association, nagsimula kami sa early intervention kasi mga bata pa sila eh. Ang sumunod naming concern yung human sexuality kasi nung naging teenager na sila at dyan na yung menstruation, at dyan na yung circumcision, yan. So, we have to explain human sexuality. So we have a seminar on that. No? And then yung iba't ibang religion, sa amin meron kaming First Holy Communion, sponsor that. Yeah, most of us are Catholics. And then later on in life, eto na, yung tinatawag namin na transition, no? From, let's say, school setting to work setting. So, maganda kung vocational lang, pero iniisip namin, hindi namin sila pwedeng malimit eh. In fact, meron kaming isang member, yung anak ni Winston Maxino. Nakagraduate siya ng college, naging teacher siya, tapos naging ambassador siya ng Paralympics. And she went on to, I think, the White House, nakipagkamay siya kay Barack Obama, representing the Paralympics. Natutuwa ako sa accomplishment niya. No? And at the time that she was accomplishing this, pareho silang may sakit mag-ama. No? At may debilitating disease itong si Winston eh. But they overcame it. No? Kaya tuwan-tuwa ako sa mag-amang to eh. Isa ako sa mga nag-seminar sa kanila doon sa early intervention. I remember at that time, Winston was hesitant to join. Kasi nga, alam mo, mahirap sa isang katulad ko sa sabi ko kay Lord, bakit? Ano ba naging kasalanan ko? Binigyan mo ko ng may kapansanan. I mean, sa loob-loob ko, siyempre, abogado ko eh. Wala naman akong kilalang abogadong hindi mayabang. Opo. Na tinuruan ako ng humility. I was humbled Oh, really? by the experience. Yun yung good purpose, sir. Oo. Yun yung pinakita din ni Lord. Imbis na parang calamity, naging blessing. Blessing. Oo, kasi itong advocacy namin ngayon, katulad nung pinapaliwanag kanila ni Direk, Opo. pinapakita namin yung humanity ng mga anak namin eh. Pati Opo. humanity namin na enhance. So na-bless kami. So baliktad eh, parang kami na-bless ngayon. Yes. Yung buhay namin ay nabago. It was a complete transformation. Yeah. Clara taught us patience. No? Clara taught us unconditional love. Opo. Yung kinukwento ni Direk, alam na namin yan noon pa. Busog kami. And hindi ko alam kung kami nag-train kay Clara o kami tinrain niya, pero I think our family benefited from Clara's, yung situation, yung unconditional condition love. niya. Yun Alam po. mo yung feeling na nagbagsak ng anghel sa
sa pamilya mo tapos Exactly, sir. Oo, ganun It's ang really a pakiramdam blessing, namin. po. And syempre po, thank you din sa Disapi kasi kumbaga yung inyo pong samahan, mas pinatibay din yung inyo pong resiliency. Syempre po yung acceptance po ninyo, nakatulong po yung organization. Nag-uumapaw yung aming yung Opo. sharing namin. In Opo, fact, thank marami kaming nakausap sa PIDAW dito sa Batangas. Ang concern lang namin, parang kulang na kulang sa data ang mga PIDAW. Ilan bang may Down syndrome sa lugar ninyo? Hindi ko alam kung mabibilang nyo agad sa, let's say, Mandaluyong, Makati. Kasi yung data na yon mahalaga para sa Tama NCDA po. or National Tama po. Commission on Disability. Yan, mga kapidaws na mga nanonood Hindi ba? ngayon. Paano mababudgetan kayo? Hindi nyo alam kung ilan yung may kapansanan sa lugar nyo. Yan. So, ilan nabibigyan natin ng, let's say, libreng laptop. O, Opo, totoo po. hindi nyo mabilang sa mga daliri ninyo kung sino-sino yung may kapansanan sa lugar nyo. Tama. Dami yung data eh. Profiling po ang kailangan, Attorney Ray. Kasi may data naman, but then yun nga po, yung sa exact na data po ng with Down syndrome, with autism, yun po siguro yung mas i-improve po. Thank you Ito for pa, that, Attorney. Sige Oo, po. ito pa isang problema, isa Opo. lang ha. Apo. Kung halimbawa ikaw ay pilay or bulag or bingi, kami hindi complete ang aming faculties. Pero yung anak namin na may kapansanan. Opo. So, paano kami magme-member? Baka i-reject nila yung application namin. Gusto namin sumanib dyan sa PIDAW na yan para wala. Ang PIDAW po ay isang ahensya po, isang mekanismo ng ating pong gobyerno para po tulungan po ang ating mga parents with children with disabilities and all the persons with disabilities. So ngayon po, ito po yung ating pong pagkakataon, naririnig po nila tayo, napapanood po nila tayo. Kaya naman po, aking mga kapidaws, yan, naririnig po natin ang mga request ng mga parents of people with Down syndrome, yan, pwede po tayo makipag-ugnayan sa kanila. Ang Disapi po ay lagi pong nandyan po. Sige po, time check po tayo. Yung mga legislators siguro dapat i-address nila, Yes. i-adjust nila yung definition. Kasi, Opo. halimbawa, pwede kaming mag-member para sa mga anak namin. Yes. Opo. At, Tama po. Parents. Parents naman po. Oo. Kasi Opo. nga, yung mga anak namin, hindi naman sila makapagsalita. Oo po. Katulad ng Yan po ang isa sa ating ilalabi sa mga iba't ibang organizations din. Ang League of PIDAW ay nandyan din po, sir, na pwede po nating makapartner in terms of legislating this. O kung magkaroon po tayo ng policy recommendations po. Thank you, Attorney Ray. And balikan po natin ang ating pong director. Director Sigrid. Yan, time check po tayo. Mukhang mag-overtime po tayo. Sabi nga ni Director Sigrid, I don't mind. Kahit mag-overtime po tayo. So, 3 Direct, minutes to go. 3 minutes to go, but it's okay po, no worries po. So Direk, nanalo po kayo noong nakaraang 2025 na Metro Manila Film Festival. So ang panalo ng movie na ito ay panalo rin of course ng advokasya po ng inclusion at pantay na karapatan ng mga taong may Down syndrome. So ano po ba yung una ninyong naging reaction, Direk? Kanina nabanggit po ninyo, no? Parang gusto lang ninyo makapag-perform, masustain yung ating mga artists doon po sa stage. But then nung nanalo kayo, what comes on your mind first? Ano po yung naging saloobin po ninyo? Una sa lahat, syempre sobrang hindi rin ako makapaniwala na manalo dahil una sa lahat, hindi ko alam kung kailan po produce ang pelikulang ito. It's been more than a decade. Parang sa akin, importanteng nandyan lang siya. Sabi ko, balang araw, malay mo, yumaman ako. Maging milyonaryo ako. I don't know. Ako na lang mag-produce. Andyan lang siya. Amen pa to lang- that, Direk. Yes, oo. Malay mo naman. Malay mo bukas. Tumama ako sa pader. Manalo ako. Pero nung in-announce yun, talagang na-shock talaga ako. Kasi una sa lahat, ang pangarap ko talaga, ito yung project na hindi ito pangarap para sa sarili ko eh. Tinuruan nila akong maging selfless kasi. Selfless love. So, itong project na to, kaya nga sinasabi ko sa lahat, 2009 pa lang. Alam mo yon. So, kahit alam ko kung wala man naniniwala, at least nandito ako, naniniwala ako sa project na ito. Yun pa lang for me, winner na talaga nakagawa ko nung teaser pa lang noon eh.
Yeah. Winner na po na kahit papano siguro sa maliit na community, sa maliit na staff namin ay naniwala sila dun sa gusto kong sabihin dahil dun sa simpleng shooting namin. At yung para po ma-shoot namin yung mga eksena, hindi lang po to sa akin kundi tagumpay po siya ng buong team. Tagumpay po siya ng buong film community na tumulong po lahat dito sa I'm Perfect. Hindi lang po ako hindi ko magagawa sa totoo lang ito ng mag-isa talaga. Kaya dun pa lang kahit yung pagtapos ng pack-up namin, iyakan na kami. Alam kung paano matatapos to. Pero hindi pa po doon kasi nagtatapos, may editing pa po. Yeah. Yun po, hindi ba alam True. ng mga tao. Mahirap po talaga gumawa ng pelikula. So, ang grabe po yung journey din po sa editing. Gaya nga po ng sinasabi ni Sir Ray kanina, yung tungkol po sa persons with Down syndrome. And alam po ni Miss Joy po yan, si Earl, mabilis magsalita. Iba po yung proseso po talaga namin. But si Earl, siguro yung utak niya kasi ang bilis ang dami na Hindi sila mag-isip. Mabilis Bilis. isip. Oo, kaya hindi po Bilis din lumangoy direct Oo. May sequel ba, direct? Teamer kasi May sequel ba? Oh, yun na nga rin. Sana talaga. Wow. Pero, Abangan natin yan kung may May kasunod. sequel. Oo nga po. Pero, Abangan. oo nga po. Gusto ko lang sabihin na parang it's not that easy. Kaya sobra akong na-hurt kapag sinasabing binigay lang yung AWA Award because they are not playing themselves. Yeah. They are there as actors. Earl is not Jiro at all. Si Cristel is not Jessica at all. They were there as professionals. Nag-workshop sila. Tinuruan kung paano ang film. Kahit sino siguro sa inyo, alam ko hindi naman kayo artista. Kunin ko yun. Hilahin ko kayo. Punta kayo sa set. Ngayon, Uy, hirap nun ha. ang hirap. Tsaka So, direct, diba? Si Cristel. Mahusay ang tinalo ni Cristel, si Angelica Panganiban. Very kikay si Cristel Yes, Nandun sa sobrang- pinortray niya yes. I know her, sobrang arte. Sobrang- Saludo si Yes. Angelica Panganiban kay Cristel. Ay, oo nga pa. In fairness talagang Opo. hanga sila kay Cristel Ayun nga Yeah. po. So talagang lahat din naman ang community, hats off, hands down po talaga sa buong production. Galing kasi si Direk. Especially din yung ating mga artists talaga. I mean, sustain po talaga nila yung kanilang, yung mga talents po nila. Talaga yung eagerness din nila siguro po na matapos tong pelikula na ito. Siguro po, para po magkaroon din ng excitement pa muli ang ating mga audience, papalabas po natin yung ating pong parang teaser po or trailer po ng I Am Perfect. JM? Wala yatang audio. Walang audio, JM. Well, can I classmate? So, tell me, how was your first day at school? May bakit ka na classmate? Anong pangalan? Hello, Jessica. Hi, I have crush. Crush? She is pretty. That's Jiro. I'm still. That's follow your heart. I follow your heart. Pwedeng crush lang pero hindi pwede mag-boyfriend. Ano ba mag-boyfriend? Why no girlfriend? 28 na ako. Gusto ko, may family rin ako. You make me happy. You're so very pretty, Jessica. I like your smile. I like you too, Jiro. Patunayan nyo na kaya natin. I want to marry Jessica. You cannot stop me. Can we stop treating Kuya like a baby? Mahal mo ko? Oo, mahal kita. Tara, matanan tayo. Magtarang agad. Okay, sure. Gusto ko maging ibon. Bye, bird. Kahit saan, pwede tayo pumunta. Parang agila. Ang siya ko pagkasama kita. Me too. Ang dami natin pinagdaanan, pero andito pa din tayo. Kasi, iini kita. Nililing kita, Jiro. Gusto ko na kita makasama.
grabe. Hey! Naiyak Thank you, Jen. naman ako. Naiyak naman ako. Ayan. Grabe ah. Direct, share ko lang din po. Yung nanonood kami sa power plant, tutulo na yung luha ko. Tapos si Daddy, I overheard, kinakausap niya si Angel. Umatras tuloy yung luha ko. Sinasabi niya, Angel, huwag kang magtatanan ha. Huwag mong gagawin siya. Parang natakot ba siya? Siguro nag-sink in sa kanya na, alam mo, yung dalaga na yung anak niya. Yeah. Sabi, iiyak Yeah. na ako. Matras pa dahil sa comment mo eh. Pero Ma'am Joy and attorney, wala ito sa ano na, I mean, it's a question na kaano din po kayo kahanda just in case po na ang inyo pong mga anak ay ready na to enter into a married life. Si attorney muna o ako? Parang Papasana ako napakaisip eh. lahat. Sige ba, I know Pinatuloy it's we're already over Yes, time, but yes, siguro yes. mga mabilis lang po Sure. na ano po ninyo. Okay. Sige, Well, siguro sa... Ay, sorry. Ang sabi Sige. ko kay Clara, sabi ko, anak, kung gusto mo magka-boyfriend, number one, siguraduhin mo may trabaho siya, Aha. meron na siyang Of course. sariling Dapat, bahay, yeah. ha? May sariling bahay. Para yeah. kung magbabala kayo, meron na kayo sariling So meaning you are ready na rin, sir, in case po na pasado sa criteria. Oo naman, kasi, I mean, she's a grown girl. Nakita niya naman siguro si Clara. Opo. Kaya nga, hindi ko kayang mag-isa siyang mag-commute. Although kaya niya mag-commute, hinahatid sundo ko yan sa South Star Drug. Umaga, sa hapon. Mm. Kasi kinakabahan Sige, ako pag sumakay siya ng tricycle, baka kung saan siya dalahin. Alam mo naman ang buhay ngayon. I mean, kahit may kapansanan yan, Mm-mm. maganda si Clara. Yan, Opo, alam opo. naman ni Ma'am Jo yan, nakita mo naman. Di ba? Ang Okay. galing niyan sumayaw. She can Okay. carry herself. Yeah. No? Thank you. Thank you, attorney. Yes, How about Ma'am oo. Joy po? Ma'am Joy. Ma'am Joy, okay. sige. Sige. Bata pa si Ma'am Joy. Yes, kami ni Daddy, si Daddy is more of nakarelate kay Ma'am Lorna Tolentino. Very Kay Miss Lorna Tolentino. Okay. Oo, talagang ang niya is lagi siya na very hands-on, ayaw niya. Sabi niya nga magmamadre daw talaga si Angel. Yun ang pinapahanap niya na ako ng kumbento na ipapasok ko si Angel. Sabi ko walang tatanggap, napakakikay niya. So ako naman as a mom, mas nakarelate ako kay Sylvia. As in Sylvia. talagang very supportive, all out. Pag may mga boys, sabi ko, cute no, jello. Tapos sabi ko kung magtatanan siya, sasama ako. Diba? I mean, open talaga. May tanan ba, mami, na kasama ang parent? Hindi, kung kinakailangang hindi magtanan, why Tanan nga not? Diba? Hindi, ganito. Siguro mas okay kung ang hindi siya tanan, but then yung process talaga din na ano. Yes, diba? yes. I know hindi ganun kadili, but kung may mga success stories nga sa US, why not, di ba? Dito sa Pilipinas, anything is possible, di ba? Yes, the devil is in the Kailangan ng details. support, guidance, o kung hindi man, di kapit-bahay kami, di ba? Bibilang ko siya ng bahay, katabi ng bahay namin. Okay. Mga ganon. So ang sagot, definitely, ay yes, ready na Yes, sila. yes, Okay po. yes. Sige po, at nag-overtime na po talaga tayo. Siguro po last message na lang po. Direct? Siguro po, sige, direct po. Ang inyo pong last message po. And then sina Mami Joy and Attorney Ray. Una gusto ko pong magpasalamat, Miss Jen. Yes, of course. Ina, Miss, of course, the SAPI community. Alam nyo naman, sobrang we work together. Hindi man tayo nakikita lahat-lahat, pero malaki po ang tulong sa amin ng the SAPI. Sir Ray and Miss Joy, alam nyo po yan. Yung success po namin na itong I'm Perfect ay kasama po ang buong community. Hindi po namin inaako ito na para sa amin po. Ito po ay isang hindi lang po ito advocacy kundi movement po ang balak ko po talaga dito. Kaya maraming salamat po sa suporta na binibigay nyo po, hindi lang po sa akin, sa mga artista namin, kundi sa buong pelikula po. Malaking bagay po na ipalaganap po natin, kung ano man po ang natutunan natin dito sa Yes, pelikula. of course. Very important po na ipalaganap natin din sa lahat. Sana po magkaroon din po tayo ng reflection sa sarili po natin. Alam ko po mahirap dahil
protektado natin lagi ang mga anak natin dahil mahal natin sila. Pero we have to always think of their future. Sabi nga sa pelikula, kung hindi mo kung mahal mo talaga ang mga anak mo, hayaan mo, patakawalan mo para maging independent sila. Dahil hindi sa lahat ng oras nandiyan ka para sa kanila. May pagkakataon na wala kayo. They need to be independent. Yun po yung advocacy po na pinaparating po ng pelikula. They are not wallflowers. They are not models. Yeah, They are exactly. human beings. They don't need sympathy. They need to be seen, to be heard. So, yun lang po ang mensahe po ng pelikula. Kaya sana po talaga maipalagana po natin kung ano po ang natutunan dito. Thank you so much, Direk. Thank you so much po sa inyong time. Palakpakan po natin si Direk Sigril. Okay, next naman po, Attorney Ray. Go ahead po. Sige po, Pasasalamat po. Mga message niyo po. una-una ay nagpapasalamat ako sa inyong programa at inimbitahan nyo kami. Nagpasalamat na ako kay Direk Sigrid, pero salamat uli sa iyong tagumpay, ay tagumpay din namin. Tama ako sa movement mo. Sa lahat ng mga pamilya na sana, yung iba talagang hindi naman ako magsisinungaling kung hindi ito. Ito yung isang burden. But also, it could be a blessing. Hindi naman siguro yung pagkakaloob ng Panginoon. Yan, kung walang dahilan si Lord. No? Yun ang aming siguro habang buhay. Yun na ang magiging mission namin ni Ma'am Joy. No? Ang mag-advocate para sa aming mga anak na sila'y matanggap ng lipunan, iyakapin nila ang aming mga anak, parang mga anak din nila. Siguro hindi naman ako makikipag-away, wala akong balak i-demanda sila, Direk. Pero in yung laban yung movement one mind at a time. Isang tao makumbinsi mo na ito sila, tagumpay na yon. Isa-isa lang. Tagumpay na. No? Tagumpay na yon. At kasama ang programang ito sa paghikayat sa mga tao na tingnan ang aming mga anak tulad ng sinasabi ni Direk Sig, na may damdamin din sila. They need to be seen and heard. And with that, we'd like to invite you to Happy Walk. Alam niyo itong Happy Walk. We invite everyone there. Pwede kayo magdala ng sarili niyong t-shirt o Yan, come on, sarili happy niyong walk. Let's tarpaulin, join this happy walk. sarili niyong flaglets at magmarcha kayo doon sa, malaki naman ang SM MOA So, maikli lang naman yung marcha, pero the more the merrier. At pagdating niyo doon, maraming activities. No? May kantahan, may sayawan. Oh, don't forget, ang gagaling nilang sumayaw. Di ba, Ma'am Joy? So, may sayawan, may kainan, ang dami, may mga sponsors kami Yeah. na nagbibigay ng libreng pagkain, libreng inumin. Napakabait nila, yung SM Cares program, sila mga marshals dito, pati photography, wala kang problema, ang daming may mga cameras. So, Yes. masisiyahan kayo. It would be Alright. worth your while. Yan, sa lahat po ng mga nanonood, join po tayo sa Happy Walk po ng Disapi. Sa So, March. coordinate po kayo sa kanila and meron po silang official Facebook page. Thank you, Attorney Ray. Thank you for those information. Ma'am Joy, Mami Joy. Yes, again, thank you po for inviting us. Thank you for this platform and the opportunity for us to be the voice of our children para ma-relay naman namin yung kanilang rights as a child with Down syndrome. And then, ang message ko lang po sa mga nanonood at nakikinig, hindi po madali ang journey ng pagiging isang pamilya na may special child or child with Down syndrome. So we need your support, your guidance din. And then may mga challenges kami araw-araw pero kakayanin, hindi pwedeng mag-give up. Mapapagod, magpapahinga pero hindi kami mag-give up. And then yung kanina yung sinabi natin na may mga bashers, hindi natin maiwasan. May mga nagbubuli sa mga anak namin. So ang pinaka-mantra talaga namin, especially me as an advocate, I don't hate, I educate. So, minsan hindi natin maiiwasan na magsasabihin nila, ganito ang tawag nila, label nila sa mga anak. Kasi nga, limited lang din yung knowledge nila.
about our kids. So instead of, ayun nga, makipag-away tayo, makipag-debate at makipag-bash online, we advocate na i-educate sila, ituro na ang tawag po sa anak namin ay ganito, they have talents, they have ano. So Awareness. let us help educate the community, and through yung mga film ni ni Direk, I know we're in this platform together po. Kakayanin natin para maging Yes. inclusive community ang Pilipinas. Thank you Yes. po. Thank you so much po sa inyong lahat. Attorney Reyes, Ma'am Joy Formoso, and of course, our dear Director of I Am Perfect, Ms. Sigrid Bernardo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, siguro JM, later na po tayo ma-public service announcement. But ang mga mag-e-end na po tayo kasi super overtime na po tayo. Okay, so ang mga kwentong ating pong narinig ngayong hapon ay patunay na kapag binigyan po natin ng pagkakataon, suporta at espasyo ang mga taong may kapansanan, walang hangganan po ang kanilang kakayahan at ambag sa lipunan. Ang inklusibong lipunan po ay nagsisimula sa pagkilala sa dignidad ng bawat isa at sa paninindigang walang maiiwan at walang maisasantabi. Naway magsilbing inspirasyon po ang inklunasyon, ang episode po ngayong hapon upang tayo po ay kumilos, magbago ng pananaw at patuloy na ipaglaban ang isang bansang may paggalang, pagkakapantay-pantay at tunay na malasakit para sa lahat. Sabi nga nung famosong line dun sa I Am Perfect, just follow your heart. Sabi niya, di ba? So hanggang sa muli, ito po ang inklunasyon na kung saan ang bawat kwento po ay mahalaga at ang bawat tinig ay may puwang. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito po sa inklunasyon, lagi niyo pong tatandaan, ang inklusyon ay dapat nauna. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you.